Mga kaibigan, nandito na po yung ating malunggay na pinatuyo sa pamagitan ng hangin. Yan. Atin po itong sasangag para po maluto yung pinaka inner part ng dahon para po tumagal siya ng 6 months. Ito po ang ating gagawing malunggay tea o kaya malunggay coffee, solo flight na malunggay. Wala pong ibang halo kundi malunggay lang. Dapat po crunchy. Yan, hindi pa po yan crunchy. Tapos dapat alalay lang po ang kanyang apoy para hindi po masunog. Para kulay green pa rin yung kanyang kulay kahit madurog man siya, ay kulay green pa lang. Tapos itanggalin ko pa yun mga kaibigan, mamaya yung mga ganyan, no? Hindi ko kasi naubos. Dami eh. Pinong-pino. Tapos, kapag crunchy na po yan, pwede na. Tapos, kung gusto nyong ilaga, alimbawa, crunchy na siya. Hindi natin dudurugin na gaya ng tsaa. Kung ganito lang po karami pag naglaga po ng ng kape, kunyari 3 cups, o yan lang, ganyan lang kadami para matipid. 2 cups or 2 glass of water, tapos ganito lang kadami, pwede na, di po ba? Para kung wala kayong malunggay dyan, tapos meron kayong nabili, kunyari sa palengke, ginanito nyo, o di makatipid kayo, hindi kayo araw-araw na pupunta ng palengke. Ito po yung aking binilad nung nakaraang araw. Binilad sa terrace at pinatuyo lang po sa hangin, air dry po. Hindi po sa sunlight. Ayan, ang ating malunggay tea. Medyo matrabaho lang po minsan, pero kailangan po talagang tiyagain ng paggawa para po sa ating kalusugan. Ito po yung aking ginamit. Ako po yung nagkaroon ng breast cancer, nagkaroon ng UTI, acid, heart burn, mga ganyan. Tapos, basta kung anong mga sakit-sakit. Yung mister ko naman, umiinom din to kasi diabetic siya. Kaya, maganda po talaga malunggay. At saka, sa mga hindi po umiinom ng gatas, dahil ayaw po ng lasa ng gatas, magmalunggay po kayo para yung inyong mga buto-buto tumibay. Para po matibay yung buto-buto sa mga tuhod. Basta lahat ng buto, yung buto sa likod, para hindi magkaroon ng sakit yun, scoliosis ba? O, mga ganon. Maganda po ang malunggay sa ating katawan. Kapag may tanim po tayong malunggay, para po tayong may drugstore. Kasi ang malunggay po ay napakaraming benefits o benepisyo. Yan. Try natin kung maano na, maya pa. May 6 na. Meron pa po tayong pangalawang iluluto. Bali, hinati ko kasi hindi magkasya dito sa kawali. Aray, mainit yun Yan. Dali lang po ha. Dali lang. Ito pa po yung ating ito pa po yung ating luluto. O, di po ba? Tapos, tinan nyo yung kulay ng naluto na. Tapos, yung kulay ng hindi pa luto. Green na green, Aray ko. Mainit. Hindi po siya pwedeng isabay lahat kasi
maano po siya. Tawag dito, ililipat po natin dito sa sa isang container. Ayan, pala, nakayan. Yeah. Tapos, iluluto naman natin yung pangalawang batch. Yan po. Green na green. Nakailang minutes yung una. Yan naman po yung ating pangalawang batch, second batch. Tumatagal po ito ng 6 months mga kaibigan. Kapag tuyong-tuyo ang malunggay o kahit man i-air dry lang at hindi proseso ng ganito, tumatagal din po. Pero mas maganda po talaga na iluto na lang para tumagal ng 6 months. Minsan ngayon sa akin hindi lang 6 months. At hindi yung nagbabago ang amoy niya mga kaibigan. Hindi siya nagkakaroon ng amoy na parang sira na. Kundi ganun pa rin po. Parang bagong luto lagi. Yan po ang ating malunggay. Kaninang umaga yung aking ininom na nilagang malunggay. Nilagyan ko po yun ng konting kape. Kasi kung minsan parang namimiss din natin yung lasang kape, di po ba? So okay lang po yun. At least ang ating tubig na ginamit ay hindi pure lang na tubig, kundi malunggay. Pinaglagaan ng malunggay. At andoon na po yun. Pero sa totoo lang bawal din sa akin ang kape, pero kung minsan po, namimiss din natin. Hindi rin natin kayang hindi makainom ng kape kahit paminsan-minsan lang. Okay, sige po mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating proseso ha. I-air dry muna ang malunggay, tapos pag ganyan na po katuyo, atin na pong isang mga 4 to 5 minutes lang. Depende po sa maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Ayan mga kaibigan, ipakita ko na po sa inyo ha. Ayan na po yung ating okay lang po yan kahit may mga tangkay-tangkay pa na mahaba yan. So ito na po yung ating sinangag, in-air dry na dahon ng malunggay. Pakibukas mo naman. Ito na po yun. Tapos ilalagay ko po sa mga container kasi ipapadala ko po ito sa kapatid ng aking pinsan, kabatchmate, na sa Abu Dhabi. Siya po ang may order yan kasi ito po ay dinala niya rin sa Abu Dhabi yung ganito rin po na proseso. Ayan. Sandok-sandokin na lang natin yan. Tapos mga kaibigan, kuyari, 3 glass ng water, no? O, lagyan nyo ng 1 kutsara. Ganyan, no? Yung iba nga, ilalagay pa sa ref. Pag naubos ang sabaw, ilalagay sa ref. Tapos, lalagyan uli ng sabaw kinabukasan. Kasi sabi nila, meron pa talagang katas eh. O, di po ba? Ganyan lang po ang paggawa ng malunggay. Pwede po itong i-blender o i-grind. Marami naman pong mga pang-grind ngayon ng pagkain. Pero kahit po kamay, pwede pong
anuhin ang kamay, pinuhin. Basta crunchy na po ang pagkaluto. Yan. Ito po yung malunggay ko na itinira ni Christine. After Christine, kunti lang yung dahon niya na natira, tapos nagdahon uli. Tapos ito po yung lahat. Yung tanim kong malunggay dyan sa harap. Yan. Bali, 4 na container yan, mga kaibigan. Saka rin natin, sayang. Kaya naman po malapit po sa puno, kaya tuwing umaga kumukuha po ako ng dahon. Ayan mga kaibigan, 3 container ay 4 pala. Ayan yan. Di po ba? Makakatulong na tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak na nangailangan ng malunggay. Hanggang dito na lang uli mga kaibigan. Gusto ko lang talagang ipakita din sa inyo ang finished product. Salamat po sa inyong panonood. God bless us all po.